sa buhay mo, sa puso ko, itataas kita. Lord Jesus, sa buhay ko, sa buhay mo, sa puso ko, sa puso ko, itataas kita, Panginoong Isus. Amen, hallelujah, sa buhay ko, sa puso ko, hallelujah, sa buhay ko, Jesus, sa puso ko, itataas. For the last time, hallelujah, Jesus, sa buhay ko, Panginoon, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita. Hallelujah. Hallelujah. Kung itataas mo siya sa iyong puso, lalabas yan, hallelujah, sa pagpupuri. Hallelujah, kung itataas mo siya sa iyong puso, hallelujah, makikita ang pagpupuri sa Diyos. Hallelujah, naintindihan mo ba yung sinasabi ng awit, itataas mo siya sa iyong puso? Hallelujah, itaas natin ang Panginoon, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hindi karamdaman, hindi kalungkutan, hindi problema. Ikaw ang may tataas, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Be glorified, Lord Jesus. Be glorified, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung totoong palakpak sa Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Palakpakan tayo di ako! Palakpakan tayo di ako! Palakpakan tayo di Diyos! Hallelujah! Oh, clap your hands, holy people! Hallelujah! And shout unto God with a voice of triumph! Blessed be the name! Blessed be the name of the Lord! Blessed be the name of Jesus. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Karapat-dapat siyang purihin, sambahin at luwalhatiin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi problema ang magkukontrol sa buhay ng mananampalataya, mga kapatid. Hindi karamdaman ang magkukontrol sa mananampalataya. Hindi kakulangan ang magkukontrol sa mananampalataya, mga kapatid. At lalong hindi kalungkutan ang magkukontrol sa mananampalataya. Hallelujah. May mabuting Diyos, hallelujah, na siyang dahilan, hallelujah, upang ang mananampalataya ay patuloy na magsasaya sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos, hallelujah. Hallelujah, Lord! Hallelujah!
house of God today. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Open your mouth and praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magtanda-tangiwan mo ang dayo kay Diapo. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yan ang dahilan ba't tayo nandito, mga kapatid. Upang magpasalamat, magpuri at sasamba sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Lagi tayong magkaroon niyang pasasalamat sa puso. Dahil noon, mga kapatid, doon tayo maharap sa rebulto, mga kapatid. Hindi ko alam kayo, pero kami noon, ganun eh. Amen. Sabi ng Bible, may kamay, pero hindi nakakaabot. May paa, hindi nakakalakad. May mata, hindi nakakakita, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Pag sinabing pagsasamba, hindi na sayang ang pagsamba ko ngayon. Kaya pag-worship, pag-gathering, mga kapatid, ako po ay nagkakaroon ng excitement, mga kapatid, na ang Panginoon na mismo. Alam ko na siya na yung naitataas sa buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Sino dito ang napalaya, mga kapatid? Amen. Ngayon, sa Espiritu at sa katotohanan, tayo'y sumasamba sa Diyos. Yung iba, tatlong Diyos natin noon, mga kapatid. Amen. Yung iba sa mga santo, hallelujah, tayo umaharap sa mga santo. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, amen. Ay hindi tayo pwedeng tatahimik na magpuri, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng tatahimik na sasamba dahil, hallelujah, buhay ang Diyos, hallelujah, na ating kinikilala. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Good to see you. Hallelujah. In the house of God. Good to see you, Lord, in the house of God. Narito ang Panginoon. Amen. Kaya dapat lagi nating i-behave ang sarili natin. Sabi ng Biblia, iayos natin, mga kapatid. In the house of God, which is, mga kapatid, the church of the living God. So sa araw na ito, mga kapatid, ay meron akong ipapangaral na ganoon pa rin, excited pa rin ako. Sabihin ko sana maganda, lagi naman maganda ang salita ng Panginoon, mga kapatid. At itong mensahe na ito ay hindi para sa inyo. Ayan. Ayan, di ba? Hindi para sa inyo ito, mga kapatid. Ito ay para sa Diyos. Di ba? Marami ang preaching para sa atin, no? Dito kayo. Dito, yan. Dito. Para sa atin, para sa tao. Ayan. Mga kapatid, itong ipapangaral ko ay on the Lord's side, mga kapatid. Amen. Kaya meron ng masaya na isa. Ayan. Ako lagi, sabi ko sa inyo, meron ako laging tinatawag na audience of one. Ayan. Kaya alam ko meron ng isang masaya, mga kapatid. Ewan ko lang kayo. Mga kapatid, tingnan nyo nga yung paligid ninyo, mga kapatid, yung katabi ninyo. Kud ni Rick. Mga kapatid, sabi ko, meron ng isang masaya. Wala na akong problema doon, mga kapatid. Kayo kaya, kumusta kayo, mga kapatid? Amen. Masaya kaya tayo, mga kapatid, sa araw na ito? Ang bilis ng panahon. Ayun ang unang linggo ng buwan ng Agosto, mga kapatid. Napakabilis.
Oh, next month, September na. Oh. Tingnan mo yung katabi mo mga kapatid, nagbago ka na ba ka mo? Malapit na namang matapos yung taon. Ha? Ha? Huwag tayong pumayag na dadagdagan lang yung edad natin mga kapatid. Dapat nagiging best tayo lagi sa buhay natin. Kung ikaw ay estudyante, be the best student, mga kapatid. Yun, kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat yung trabaho mo ngayon, hindi na yung trabaho noong 2024, dapat mas maganda. Dahil pag yun pa rin ang alam mo, hindi ka na nila kukunin, meron ng mas magagaling mamaya. Dahil sabi ng Biblia, mga kapatid, whatsoever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord. Gawin natin. Kung ikaw ay anak, gawin natin mga kapatid na best na anak tayo. Ha? Dahil isang araw hindi ka na magiging anak, ikaw na yung magiging magulang. Ha? Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, be the best mga kapatid. Dahil isang araw, iiwanan mo yan, pamilya mo. Sa ayaw mo at sa gusto mo mga kapatid. Amen. Ha? At bilang mga mananampalataya, mga kapatid, kung hindi pa babalik ang Panginoon, marami mamayang mga bago, yung mga bata, lalaki, dapat iiwanan natin sila ng halimbawa ng tamang paglilingkod at pamumuhay para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. At kung tayo'y makasalanan at tinubos ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, be the best believer, mga kapatid, hallelujah. Sa bayan ng Santa Cruz, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong gumaya sa ordinaryong relihiyon, mga kapatid. Be the best believer, mga kapatid. For the glory of God, palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God! Praise God! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Diyos! Ngayon at magpakailan pa man, Panginoong makapangyarihan sa lahat. Tinataas ka namin, Panginoong Diyos, sa aming buhay. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang Panginoon, walang ibang mabuti, walang ibang dakila, Panginoon, kung hindi ikaw, O Jesucristo. O Diyos, maraming salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat sa pagbibigay mo ng panahon sa amin, Panginoon. Maraming salamat na kami po'y naglatipon sa iyong pangalan. At naniniwala kami ayon sa iyong pangako na ikaw'y nasa kalagitnaan namin. O King Jesus, reign in our midst, Lord God. At simula ngayon, Panginoon, hallelujah, wala nang ibang maghahari, Panginoong Diyos, sa iyong gawain at sa bayan na ito, Panginoon. Kung hindi ang tunay na hari ng mga hari at Panginoon ang Panginoon. Jesucristo, maluwalhati ka. Salamat, O Diyos. Pagpalain mong pagkakatipon namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Pagpalain mong pagkakatipon namin sa pamamagitan ng iyong presensya, Panginoon. Pagpalain mong pagkakatipon namin sa pag-abot mo, Panginoon, ng aming pangangailangan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang tunay na nakakaalam ng aming mga pangangailangan, Lord God. Lord, bendisyonan mo ang iyong gawain, Panginoong Diyos. Hallelujah to God, hallelujah. Ikaw ay tapat sa mga tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ikaw ay mabuti sa mga tapat na naglilingkod sa iyo, Diyos. Ikaw ay laging nariyan sa mga tapat na naglilingkod sa iyo, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, maluwalhati ka, Panginoon. Any spirit of destruction, any work of the enemy, Lord, we rebuke it in Jesus' name, hallelujah. Ikaw lamang ang maghari sa aming kalagitnaan, Panginoon. Speak your word, O God. Let the voice of the Master be heard. Let the voice of the great shepherd, our Lord Jesus, marinig sa bayan na ito, Panginoon, upang magkaroon kami ng direksyon patungo sa iyo, dakilang Ama, maluwalhati. We claim the victory, Lord, today, Lord Jesus. Patuloy din naming dalangin, Panginoon, Lord, hallelujah. Aming Vice Chairman, Lord, in the name of Jesus. Ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, Panginoon,
ang iyong kagalingan, Panginoong Diyos, I pray, ay sumakanya nawang katawan sa mga oras na ito, Lord. Hallelujah. Sinasaway namin ang karamdaman sa kanyang katawan, Lord. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus, Lord, be glorified, hallelujah, for your healing power, Lord. Hallelujah. Be glorified, Jesus, hallelujah. Na maganap ang kalooban mo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. All glory, honor, and praise to your name, Lord Jesus, as we claim the victory. In Jesus' name. Sabihin natin in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kamayan mo nga yung katabi mo, mga kapatid. Sabihin mo, kumusta ka kaya? Sabihin mo. Nakamangag. Sabi ko, kamayan mo nga yung katabi mo, kako, at sabihin mo, kumusta ka na kaya? Gigo. Kumusta mo? Mga kapatid. Wala na tayo hindi dapat tayo relihiyon, mga kapatid. Noong relihiyon, ang pinasok natin, wala tayong pakialam eh. Mahalaga, magsimba lang tayo. Yun ang relihiyon, mga kapatid. Pumanaw tayo di dyan na, Brother Jose. Pumanaw tayo, di pa nakarelihiyon nga. Pakibibiyang tayo. Relihiyon tayo dyan, basta tugaw ka dyan. Tapos malpasan, nagawi din. Relihiyon tayo dyan, napanan tayo, relihiyon. Dapat church tayo, mga kapatid. Hallelujah. Church tayo dapat. Church. Hindi yung mga kapatid. Amen. Sa relihiyon, may Bible din, may prayer, may pagsamba, pagpupuri, ayan. May pagbibigay. Ganon ang relihiyon, mga kapatid. Pero hindi tayo tinawag ng Panginoon, wala tayong mababasa dyan na maging relihiyoso, mga kapatid. Tinawag tayo para maging church ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Isang katawan, mga kapatid. Katawan dapat. Amen. At kung isang katawan tayo, hindi tayo masaya magbigay ng sakit doon sa isang part ng katawan, mga kapatid. Huwag tayong, mga kapatid, maging dahilan na ikakasira ng katawan, mga kapatid. Kung hindi, maganda, dalhin natin ang buong katawan dito sa tagapagligtas, tumutulong, nagpapagaling, nag-aayos, nagpapala, mga kapatid, at nagliligtas, walang ibang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Minsan pang palakpak sa Panginoon, mga kapatid. May bayad yata yung palakpak ninyo, mga kapatid. Hallelujah. Para sa Diyos. Hallelujah. Para sa Diyos. Dapat laging nakahanda ang pagpupuri, mga kapatid. Ang labi nakahanda, labi ang puso at isip para sa Diyos. Para sa Diyos. Hallelujah. Sa ating mga Biblia, sa aklat ng Lucas, in the book of Luke, chapter number 17, ay masumpungan natin ang ating pag-aaralan. Mga salita ng Panginoon. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Makakatulong sa pagtuturo, pagsasaway. Amen. Ayaw yata ninyo yan. Pagtuturo lang yan. Bible, pastor, pagturo lang. Pagsasaway. Pagbigay ng instruction, mga kapatid. Luke 17, verse 12 to 18. Amen.
Ganito ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon sa araw na ito. August 2, 2026. Ganito ang salita ng Panginoon. And as He entered, si Jesus Christ, nung pumasok siya into a certain village, there met Him 10 men that were lepers, which stood afar off. Nung pumasok siya sa isang lugar, mga kapatid, ay mayroong nakita siya doon na 10 kitungin. Noon, ang kitong ay karamdaman na walang gamot, mga kapatid, na iniinom, nilalagay, wala. Hihintayin mo lang ang Diyos kung ikaw ay pagalingin niya, mga kapatid. At kung hindi. Kaya ito ay isang nakakatakot na sakit noon dahil pag may sakit ka na ganito noon, ikaw ay iiwasan. At hindi lang yan. Hindi lang ikaw iiwasan pag may kitong ka. Pag may kitong ka, inutusan din ng mga may kitong na ikaw din ay iiwas sa mga tao. At ang sasabihin mo pag may kitong ka noon, mga kapatid, sana maganda't ganyan, ano? Pag alam mong makasalanan ka, marumi ka, mayroon kang nakakahawang sakit, sabihin, unclean, 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 unclean. Pag may mga tao, lalakad yun, sabi niya, unclean. Pag narinig ng mga tao, tatabi sila dahil sabi, marumi. Mga kapatid, marumi. Amen. Upang hindi sila makahawa. Amen. And they lifted up their voices. Sila ay sumigaw. Ay sa Biblia, napapansin ko yung mga taong nangangailangan ng Diyos. Hindi yan hanggang naulimak dito. Brother Joseph. Wala. Pag lagi kang... Wala akong nakita. Si Bartimeus na bulag, sumisigaw. Pinapatahimik, lalong sumigaw. Ang tunay na taong kailangan niya ang Diyos, mga kapatid, kinukuha niya yung atensyon ng Panginoon. Kung totoong kailangan ng tao ang Diyos. Kasi pag hindi, ang tao kasi ma-pride, kung tulungan niya ako. Ayan. Pero dapat, naiintindihan mo, mga kapatid, kung ikaw ang may kailangan, tayo yung magpakita ng interest, mga kapatid. Amen. Ipakita natin ang interest natin sa Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Ang sabi nila, Jesus! Master! Sila'y sumisigaw. Have mercy on us. Nangangailangan sila ng awa, mga kapatid. At naniniwala ko hanggang ngayon ang mga tao ay nangangailangan ng awa sa Diyos, mga kapatid. And when He saw them, sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, salamat sa Panginoon, He said unto them, go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that, as they went, they were cleansed. Salamat sa Diyos. Ang sigaw nila, unclean, unclean, unclean. Marumi. Pero nung tumanggap sila ng habag ng Panginoon, sumunod sila sa sinabi ng Panginoon. Makinig ka, nung sumunod sila sa Panginoon, hindi na unclean, mga kapatid, malinis. Purihin ang Panginoon. Nung yung 10 ay nilinisan na pinagaling, pinalaya sa pagkakabihag ng karamdaman. Sa verse 15 ay mayroong nakakalungkot. Nakakalungkot nung mayroong silang karamdaman, mga kapatid. Masaya nung pinagaling sila.
Pero minsan ang tao, pag binigay na ng Panginoon yung pangangailangan, ayan, nakakalungkot ulit, mga kapatid, nalulungkot ako dito. Dahil nung binigay na ng Diyos yung pangangailangan ng tao, one of them, when he saw that he was healed, turned back. And with a loud voice, glorified God, mga kapatid. Nung una, mga kapatid, sabi niya, Lord, maawa ka! Kaya nga sabi ko, pag may ginawa sa iyo ang Diyos, dapat lalo. Dahil nung nakita niya na yung sarili niyang magaling, mga kapatid, sabi niya, lalo siyang sumigaw ng mas malakas na pagsigaw na niluluwalhati niya ang Diyos. Hallelujah! O, purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. And fell down on his face. Bakit ka nalulungkot, pastor? Tuloy natin. Fell down on his face, in the feet of the Lord, giving him thanks. And he was a Samaritan, mga kapatid. Hindi siya Hudyo. Yung siyam, Hudyo, mga kapatid. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Sabi niya. Makinig ka. Rachelin, makinig ka, ha? Alam ng Diyos yung tinulungan niya. Kung nakalimutan mo na yung tulong ng Diyos, ang Panginoon, hindi niya nakalimutan yung mga tinulungan niya. Ay, sabi, hindi ba 10 yung nilinisan? Hindi ba 10? Sabi ng Panginoon. But where are the 9? Yun yung nakakalungkot. Isa na lang ang nakaalala sa Panginoon, mga kapatid. Yeah. Noong nakuha na nila yung gusto nila, nakalimutan na nila ang Panginoon. Makinig kayong lahat, mga kapatid. Hindi talaga yung Panginoon yung gusto nila. Ang gusto talaga nila yung kagalingan. Kaya nung gumaling na, Sister Josephine, nakuha ko na, hindi talaga si Lord. Mga kapatid, kaya nga ako nalulungkot. Dahil ganito kalimitan ng mga tao, mga kapatid. Ang daming pinagaling ng Panginoon. Dito lalo, ang dami, mga kapatid. Milagro kung milagro. Akala nila, hindi alam ng Diyos, sabi ng Panginoon, saan na kaya dito yung mga, saan na yung mga iba? Na pinagaling ko, tinulungan ko. Saan na kaya sila? Sabi ng Panginoon, there are not found that return to give glory to God, save this stranger. Minsan yung mga taong inaasahan natin nga agdayaw iti Apo Diyos, hindi nila ginawa, mga kapatid. Kitama, ang inaasahan pala ng Panginoon na magpasalamat yung mga nakakaalam ng kautusan, yung mga Hudyo na mayroong nag-iisang Diyos. Tingnan niyo, kung hindi ang nagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid, at bumalik sa Kanya yung taga-ibang bayan. Huminga tayong malalim, mga kapatid. Marami akong nararamdaman na medyo nabigatan, no? Maraming guilty dito, no, mga kapatid, no? No. Sa dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, akala natin hindi niya alam. Sabi niya, sana yung iba na ginawan ko ng mabuti? Bakit isa na lang yung nagpapasalamat? Amen. Buti na lang mayroong isa, mga kapatid.
Amen. Hallelujah. At tayong mga nandito, yung hindi nila kayang gawin, hallelujah, nababalik na ng salamat sa Panginoon. Tayo ang gagawa lagi na, Panginoon, pasasalamatan ka namin at luluwalhatiin ka namin, Panginoon Diyos. Lord, hindi namin makalimutan ang lahat ng iyong ginawa. At lalong-lalo na hindi ka namin dapat kalimutan. Hallelujah. Panginoon Yesu Cristo, purihin ka. Hallelujah. Come on, let us worship Him. Hallelujah. Pwede namin makita natin sa Kanya na hindi natin siya nakakalimutan. Hallelujah. Oh, now unto the King eternally made and invisible, the only wise God, the honor and glory. Hallelujah, Jesus. Forever and ever. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, I will preach this morning for God. I will preach, mga kapatid, hallelujah. Marami na akong naipangaral ang nakikinabang yung may sakit. Marami na akong naipangaral ang nakikinabang yung mga makasalanan na maligtas. Marami na akong naituro, mga kapatid, na ang tao'y mapagpala, mabindisyonan. Marami na akong naituro na ang tao ang nakikinabang, mga kapatid. At pwede ba hayaan niyo ako, mga kapatid, na mangaral para sa Diyos, hallelujah. At ipakita natin, hindi natin siya nakakalimutan. Hallelujah! Hindi tayo nandito dahil may kailangan lang tayo. Papurihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah! Pwede ba mga kapatid? Please indulge me. I will preach on the Lord's side, mga kapatid. Tapos na tayo sa mga bulahan, mga kapatid. Kaya dumadami yung membro, binubula. Hindi natin kailangan yun, mga kapatid. Hallelujah. Meron tayong dapat huwag kalimutan, mga kapatid. Wala nang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Hallelujah. Kung hindi ang tanging pangalan ng Panginoong Yesu Cristo, purihin siya. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw. Hallelujah. I feel the Lord in this place. Hallelujah. In the name of Jesus. Kaya dapat yan ang dating gagawin natin, mga kapatid. Simula pa lang ng gawain, dapat ganito na dapat ang atmosphere dito, mga kapatid. Welcome na welcome dapat lagi ng Panginoong Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kung magkakaroon lang tayo ng puso na hindi makalimutan ng Diyos. Hallelujah! Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ay yung August 2, 2026. Ay merong pamagat na nagsasabing, hallelujah, we need to want God. Kailangan nating gustuhin ang Diyos. Amen. I said, we need to want God, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo lang kailangan ng Diyos, sabihin mo. Kailangan gustuhin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. God bless you. Makaupo na kayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Hallelujah. We need to want God. Praise God. It was during the dispensation of law
when Jesus Christ came. Ang Panginoon, ang tagapagligtas, ang Diyos na naghayag bilang alipin, isang matatawag na kordero ng Diyos sa kanyang pagkatao upang tubusin ang kanyang bayan at lahat ng mga tao, mga kapatid. Kaya ang tunay na pangangailangan ng tao ay hindi yung isusuot, kakainin, tatanggapin, mga kapatid, na mga bagay. Ang totoong pangangailangan ng tao ay mabayaran ang ating mga nagawang kasalanan, mga kapatid. Dahil kung hindi, yan ay ating pagsisisihan, natatamasahin sa walang hanggang parusa, mga kapatid. Kaya ang pangangailangan ng tao, nakita ng Diyos, kailangang matubos lahat ng tao. Sabi ko, lahat ng tao kailangang matubos. Ay dumating ang Panginoon na ibigay niya ang kanyang sarili upang tubusin tayong lahat, mga kapatid. The greatest need, mga kapatid, mula pa noon, ay ang pagtubos sa atin sa sumpa. Sa sumpa ng batas dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, sa panahon ng batas, hindi dumating ang Panginoon sa panahon ng biyaya. Siya yung nagdala ng biyaya. Siya yung nagdala ng biyaya. Dumating siya sa panahon ng batas. Kaya nga salamat sa Diyos kung tayo mabubuhay sa panahon ng batas. Baka hindi tayo umabot ng ilang taon, mga kapatid, namatay na tayo kaagad. Pag humarap ka sa Diyos ng hindi maayos, patay. Pag mali yung inalay mo, patay. Sa araw ng pagkakatipon, wala tayong ibang gagawin, mga kapatid. Meron sa Biblia, namulot ng panggatong, patay. Ganun sa batas. Walang tunay na pag-asa. Dahil ang totoo sa batas, hindi talaga yan buong tulong. Nakakatulong pero hindi buong tulong. Dahil ang naitutulong lang ng batas is to expose the sin. Ini-expose niya lang yung kasalanan ng tao. Dahil kung walang batas na magsasabing huwag kang magnakaw, okay magnakaw. Kaya ngayong nagnanakaw, nung sinabi yung batas na huwag magnakaw, makasalanan pala ako. Ayan. So hindi nagbibigay ng ginhawang batas. Kung hindi guilty feelings, mga kapatid. Iko-condemn ka ng batas. Ikaw magnanakaw, ikaw mangangalunya, ikaw makasalanan, ikaw sinungaling, ikaw. Yan, ganyan ang batas, mga kapatid. Nakikita mo yung sarili mo, hindi ka natutulungan, mga kapatid. Kaya ang makagawa lang ng batas, dahil alam mo na yung kasalanan, kung maaari umiwas ka na lang. Yun lang ang magagawa ng batas. Pero yung tunay, mga kapatid, na tulong para alisin ang kasalanan, hindi yan magagawa ng batas. Hindi binigay yung batas para matanggal yung kasalanan mo. Hindi, mga kapatid. Kaya tayo magpasalamat, wala tayo sa panahon na yan, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? At ngayon, sa panahon ng biyaya, sa pamamagitan ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Biblia, when sin abound, grace much more abound, mga kapatid, dahil sa Panginoong Hesus.
Amen! Hallelujah! Wala nang ibang mas makapangyarihan sa panahon natin kung hindi ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! Kaya salamat sa Panginoon. Kaya tayo dapat maglingkod, Brother Joseph, sa Panginoon, Brother Jose. Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Shall we say, praise the Lord, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Sinong tumamasa ng biyaya dito ng Diyos? Amen. Kaya nung panahon ng batas, pagdating ng Panginoong Hesus, ayan, makikita niyo yan mga kapatid sa lumang tipan. Sister Rachelin, saan ka na ngayon? Anong book ka na? Saan ka na? Sa Bible reading mo? Pag nabasa mo yung Old Testament, ang daming batas diyan, mga kapatid. Ang dami. Sobrang dami. Alay dito, alay doon, mga kapatid. Bigay dito, bigay doon. Kaya pag tinignan mong mananampalataya sa simula pa lang, mga kapatid, hindi pwede ang madadamot. Hindi pwede. Hindi. Nakahanda yung mga hayop nila na alaga sa Panginoon. Ang buhay nila para sa Panginoon, mga kapatid. Hindi yung, titignan ko kung mayroon akong magagawa. Tignan ko kung may time ako. Titignan ko kung may maibibigay ako. Hindi sabi ng Panginoon, ganito ang ibibigay nyo. Kapag kayo'y mahirap, ganito ang ibibigay nyo. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Sa mga bayan ng Panginoon, mga kapatid, anumang antas ng buhay, sila ay kailangang may gagawin, mga kapatid, na pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi pwede yung, sila na lang, sila yung magaling mangaral eh. Sila na lang, sila yung magaling kumanta eh. Hindi, mga kapatid. Hindi ganon. Sila may pera eh. Ba't ikaw wala? O hindi ganon, mga kapatid. Kaya titignan natin. Napakaraming batas. Kaya nga sabi ko sa inyo di ba, baka doon pa lang marami nang hindi. Marinig mo pa lang yung batas, Sister Priscilla, baka mamatay ka na Di ba sabi ko pag nagkamali, patay. Yung iba hindi pa gumagawa, namatay na. Puro batas. Hanggang sa namatay na. Dahil ayaw sumunod pala. Kaya sa kinadami-dami ng batas, nung dumating si Jesucristo, dito sa Mark chapter 12, verse 28 to 31, ay merong iskriba. Alam niyo ba yung iskriba? Sino nakakaalam kung anong iskriba? Sino ang iskriba? Sila lang naman yung nagsusulat. Scribes. Kaya alam nila. Alam nila yung nilalaman, no? Sila yung nagsulat. Sana naunawaan din natin yung nilalaman ng mga kasulatan, mga kapatid. Alam niya. Sila yung nagsusulat Ang sabi niya, mga kapatid, sa Panginoon, sabi niya sa tagapagligtas, which is the first commandment of all. Sa kinadami-dami ng batas, sabi niya, ano ang pinakadakila doon? Pangruna, Ilocano, pangruna. Pangruna. Tama. Anong pinakamahalaga doon? Sa lahat, sabi ko, merong pinaka, lagi na, mga kapatid. Pansinin ninyo ito, mga kapatid. Sana makita nyo ito. Kung merong pinaka mahalagang batas sa Diyos, pakinggan nyo sana ito, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon in verse 29, Jesus answered him, first of all, the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. The Lord our God, He is one, mga kapatid. Kaya hindi totoo na
Dalawa ang Panginoon. Tatlo ang Panginoon. Dahil kung totoo, mga kapatid, sana na sabi ng Panginoon, dalawa kami ng Ama ang Diyos. Tatlo kami. Pero hindi na pwedeng baliin ito na mismo si Jesus ang nagtuturo. Kaya masalamat sa Panginoon, mga kapatid. We believe, mga kapatid, the Lord God is one, mga kapatid. Si Jesus ay nagtuturo, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos ay iisa. Yan ang mahalagang utos at ang kadugtong niyan, mga kapatid, sa batas ay ito. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love the Lord our God with all our heart. Love the Lord our God with all our soul. Love the Lord our God with all our mind. And love the Lord our God with all our strength, mga kapatid. Ayan, this is the first commandment. Nangingibabaw. Kilala mo ang Panginoon na iisa at siya ay mahalin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Kilala mo siyang iisa at mahalin mo siya. Kalabitin mo nga si Rick, sabihin mo, kailangan alam mo isa lang ang Diyos. At mahalin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hindi yung minsan kasi ang sinusunod nating mga utos sa Biblia kung paano yayaman, mga kapatid. Paano gagaling. Ang sinusunod lang natin yung may pakinabang sa atin, mga kapatid. Kaya nasabi ko sa inyo sa umagang ito, ayan, kaya marami na naman yata malungkot. I will preach for the Lord's side, mga kapatid. Dapat lalo tayong masaya dyan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ramdam na ramdam ko yung kasayahan niyo, mga kapatid. Praise God. Mahalin ng buo sa atin. Huwag kang magtitira, mga kapatid. Sister Ana kasi yung kalahati ng puso niya sa asawa niya. Yung 1/4 sa anak niya. Yung 3/4 sa kapitbahay niya. Yung 1/8 sa mga alaga niyang hayop. Yung 1/16, mga kapatid, sa ari-arian, ay yung natitira, mga kapatid, hinati pa, 1/32, palit na ng palit. Sa mga chismusang kapitbahay. At yung mayroon pang pinakamaliit, palit ng palit, yun na yung kay Lord. Hindi ganon natin mahalin ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, sabihin mo sa katabi mo, magmamahal ka na rin lang. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo sabihin sa wala, Sabihin mo sa katabi mo, magmamahal ka na rin lang, kamo. Sagadin mo na. Brother Mario and Brother Joseph, So, baka mamaya magkainlaban kayong dalawa dyan, hindi pwedeng pares lalaki dito, mga kapatid, maghanap kayo ng partner ninyo. Sagadin mo na. Amen. Magmamahal ka na rin lang. Sagadin mo na, mga kapatid. Dahil yan ang gusto ng Panginoon, mamahalin mo na rin lang yung Diyos. Hallelujah! Mahalin mo na siya ng buo, mga kapatid, sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Makinig kayo, mga kapatid. Bakit? Bakit kailangan yung mahalin ng Panginoon ng buo? Hindi masasayang ang pag-ibig mo sa Diyos. Alam mo kung bakit?
Alam niyo kung bakit? Dahil sabi ng Biblia, mga kapatid, minamahal lamang natin siya dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya hindi sayang na mahalin natin ang Panginoon dahil ang totoo, siya yung tunay na nagmahal. Hallelujah. Purihin ang Diyos ng pag-ibig, mga kapatid. Sa aklat ng Proverbs, mga kapatid, ganitong sabi ng Panginoon sa atin ngayon. Proverbs 23 verse 26. My son, give me your heart, and let your eyes observe and delight in my ways. O ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid, bilang mga anak niya, hallelujah, ibigay natin ang puso natin sa Kanya, mga kapatid. At ang ating paningin, hallelujah, ay laging nag-oobserba at nagagalak, mga kapatid, hallelujah, sa landas ng Panginoon. Iyan ang gusto ng Diyos sa Kanyang mga anak, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. At dito sa teksto natin, mga kapatid, merong isang pangyayari na habang naunawaan na natin na ang pinakamahalaga sa lahat ng utos ay mahalin itong Diyos higit sa lahat. Narinig natin, mga kapatid, sa pagtatanong ng isang eskriba na sa lahat ng batas at kautusan ng Panginoon, ano ang pinakahigit sa lahat na pangunahin? Narinig natin, ito ay kailangang mahalin itong nag-iisang Panginoong Diyos, mga kapatid. May pangyayari sa Lucas, mga kapatid, nating binasa bilang teksto. Na nung pumasok ang Panginoon sa isang lugar, merong 10 doong tao na sila ay pare-parehong kitungin, mga kapatid. Sila ay may pangangailangan. Ang ganda sana, no? Kung sila ay sumisigaw, 10, sumisigaw sila eh. Maganda sana kung sumisigaw sila na hindi sila nangangailangan, kung hindi, sumisigaw lang sila, mga kapatid, sa pasasalamat sa Diyos, no? Ayan, ang ganda pag ganun sana, no? Jesus! Praise the name of the Lord! Pero ang totoo, mga kapatid, kaya pala sila sumisigaw, ayan, hindi dahil kay Jesus. May kailangan sila kay Jesus. Ang nagpapabukas ng bibig nila, ang pagtawag nila sa Panginoon, ay hindi dahil kilala nila ang Panginoon, mga kapatid, kung hindi. Kaya sila nagagalaw na magsumigaw at tumawag sa Panginoon ay dahil, ayun, meron lang silang malinaw na pangangailangan, mga kapatid. Amen. Kaya subukan natin, mga kapatid, subukan natin gawin dito. Magpuri, magpasalamat, hindi dahil may kailangan tayo. Buksan natin ang ating mga labi, mga kapatid. Adalin yun, nagbugkaw, Brother Joseph, Juan. Amen. At mag-aralan na natin dahil ang kalimitang nakikita nating maingay, yung may kailangan, yung may hinihingi. Pero pwede ba nating ipakita sa Panginoon, Lord, hallelujah, wala na lang akong maisip.
Ikaw lang yung nasa isip ko, Panginoon. Ikaw lang naman. Sabi, Billy, bakit ka sumisigaw? Anong kailangan mo? Sabi mo, Lord, wala. Ikaw ang kailangan ko, Panginoon. Holy God! Holy God! Holy God! Yan yung totoo eh. Luluhod ka lang eh pag may kailangan ka sa Diyos eh. Kumusta ka mga kapatid pag wala ka ng kailangan? Kaya ako ngayon, mga kapatid, pag ako'y nanalangin sa Panginoon, Inang Josephine, araw-araw. Minsan kasi buhay na buhay lang ang Diyos sa tao pag may kailangan eh. Pero ako, kahit wala akong hinihingi na malaki mga kapatid, gusto ko lang siyang pasalamatan sa lahat ng kanyang ginagawa at gagawin at kung sino siya mga kapatid sa buhay ko. Amen. Dahil may mga tao na mga kapatid maunawaan natin sa ating pag-aaral na ito. Na nung una mga kapatid ayaw nilang mapalampas ang Panginoon. Jesus! Brother Mario, adala mo na. Oh. Adala mo, tagbugkaw. Dato'y Bible dito. Ang wag nating gagawin, yung wala sa Biblia. Yung naulimak, legit yawan ti Bible. Yan dati Bible, mga kapatid, agbugkaw, agpalakpak, hallelujah. Yan yung nasa Biblia, mga kapatid. Kano relihiyon? Ay, sa balit relihiyon. Oh. Mga kapatid, church ba itong pinuntahan ko mga kapatid? Church ba ito mga kapatid? Hindi dahil relihiyon mga kapatid. Ayaw natin, hindi natin alam kung saan tayo pupuntang relihiyon mga kapatid. Hallelujah. Dapat sa church tayo pupunta mga kapatid. Kasama ang Panginoong Jesus. Minsan, dahil sa kailangan, minsan napipilitan ng Diyos na magbigay ng kahit masakit sa puso niya, sige, bigyan kita ng problema. Ayaw mo ng Bible study. Ngayon, nagkaroon ka ng sakit na nakamamatay, mga kapatid. Pag dumaan ngayon, halika na, Bible study tayo. Sige. Nasubukan ko yan, mga kapatid. Nasubukan ko yan. Umiiyak pa, Pastor. Pwede na, Pastor. Ganyan tayo magaling eh. Nagiging pastor lang kami, mga kapatid, pag Umiiyak. Sister Josephine umiiyak, Pastor. Yung kapatid ko, Pastor. Awang-awa ka naman, mga kapatid. Pwede ba araw-araw mag-Bible study ka? Dali ako. Guri ka mata, di pwede araw-araw. Bakit? Mayroon kasing sakit na nakamamatay. Kaya mag-ingat tayo sa ating ginagawa. Sabi ko, I'm preaching on the side of the Lord. Mag-ingat tayo, baka yung ginagawa mo na yan ay hindi talaga para sa Panginoon. Para sa sarili mo. Mag-ingat kayo sa mga nagdadala-dala ng mga tao dito. Nangyari na noon, nagdadala sila pero kailangan disipulo nila. Sila yung susundin, sila yung gagayahin. Hindi, ganun mga kapatid. Dito, si Kristo ang gagayahin natin, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? So, malinaw na sila yung tumatawag dahil may kailangan sila. Jesus! Bawa ka! Bawa ka, Panginoon! Alam niyo ba, pag walang awa ng Diyos, walang mabubuhay sa atin, mga kapatid. Maawa ka, Panginoon. Maawa ka. Walang mabubuhay na makasalanan kung walang awa ng Diyos. Amen.
Sabi nila mga kapatid, talagang, Lord Jesus, maawa ka, Panginoon. Maawa ka. At noong kinatagpo ng Panginoon yung pangangailangan nila, mga kapatid, mabilis na masolve yung problema mo. Oh, pagsusunod ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, pumunta kayo. Kasi, bakit inutusan sila? Sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa priest. Ayan. Kasi nakasulat sa batas, ayan, na ang magja-judge, pag ikaw ay may kitong, titignan yan ng priest. Ayan. Priest ang magja-judge, hindi doktor. Kaya ngayon nagtataka ko ngayon hindi naman alam ni pastor yan, kaya wag na lang tayong lumapit dyan. Bakit? Hindi ba pwedeng sabihin ng Panginoon sa amin yung kasagutan sa buhay mo? Amen, mga kapatid. Kaya kami noon, pag lumapit kami sa pastor namin, hindi lang puro pang Bible, mga kapatid. Hello? Alam ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Hindi ako ang nagsasabing alam ko ang lahat, alam ng Diyos ang lahat. Kaya ang nagja-judge noon, hindi doktor. Sabi ni Lord, magpatingin kayo sa doktor. Pag nakita niya yan, at yung pumuti na yan, kinuskus, ganyan, kung anong gagawin, maputi pa rin. Maliit na tuldok, kitong yan. Pare, lingkod ng Panginoon, noon. At nakasulat sa batas, ayan, pag nakita mong parang gumaling ka na, pupunta ka ulit doon sa paring nagtingin. Dahil siya din ang magsasabi, ayan, hindi ikaw ang magsasabi na malinis ka na. Hindi ikaw, ha? Ha? Tayo, akala mo malinis ka na, bulok na pala yung nasa loob mo, hindi mo alam. Nakakahawa ka na. Hindi ikaw ang magsasabi na malinis ka. Oh. Ay, sabi ng Panginoong Hesus doon sa 10 kitungin, pumunta kayo sa priest, pakita ninyo. Punta kayo doon. Hindi yung priest ang magpagaling, yun yung mag-check. Amen. Pero papunta pa lang sila. Tingnan ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka lang. Sabihin mo. Sumunod ka lang. Ha? Sabihin mo na lang sa sarili mo yan. Sumunod na lang kasi ikaw, sabihin. Rick. Yan. Sabihin mo sa sarili mo, sumunod ka na lang. Sumunod ka lang. Sumunod ka. Wala kang choice. Huwag naman tayong pupunta sa church para hindi susunod sa Panginoon. Ano nga nagagawa natin dito, mga kapatid? Magpagamit tayo sa kaaway? Susunod tayo kaya tayo nandito. Dahil papunta pa lang sila, hindi pa nakakarating kay Apo Pade. Sabi ng Bible, gumaling na sila mga. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pag mayroong may sakit dito, tuwa yun, wala. Kaya nga, kailangan sabihin ko pa na palakpakan natin ang Panginoon. Pero pag mayroong may sakit dito, papunta pa lang sila, mga kapatid. Gumagaling na. Pero pag mayroong may sakit dito, pero dapat lalo tayong pumalakpak. Alam niyo kung bakit? Walang may sakit, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon. Hindi niya tayo inuuto pag inutusan niya tayo, mga kapatid. Pag inutusan tayo ng Panginoon para sa amin. Hallelujah. Kaya utusan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Utusan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Dahil bago mo palang matapos yung ginagawa mo, ang Diyos ay tapos nang gumagawa ng dakilang bagay sa buhay ng tao, mga kapatid. Hallelujah. Yung papunta sila 10, mga kapatid, 10. Hindi na ako magtawag ng 10. Hirap eh.
10 sila, mga kapatid. Malapit na siguro sila sa pare. Pero sabi nung isa, mga kapatid, ha? Oh, magaling na ako. Sabi niya. Samantalang yung siyam, tuloy-tuloy, mga kapatid. Tuloy-tuloy. Yung isa, sandali. May nangyari sa akin. Sabi niya, hindi pwede. Na hindi ako babalik doon sa mabuting nagpagaling sa akin at kinatagpo ang aking pangangailangan. Hallelujah! Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ng teksto natin mga kapatid, nung bumalik yung isa, yun ninyo, makikita natin yung ratio dito. Sa kinadami-dami ng tinulungan ng Diyos, napakakunti lamang ang totoong nakakaalala sa Kanya at babalikan siya at lalapitan siya at pupuntahan siya kung nasaan ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Isa lang yung bumalik. Isa lang yung nakaalala. Na yung siya, mga kapatid, ang mahalaga sa kanila. Magaling na ako. Yun ang pinakamahalaga. Natulungan ako ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Pero yung isa, mga kapatid, sabi niya, hindi ito ang pinakamahalaga. Sabi niya, ayun, kailangan kong bumalik. Hallelujah. At bababa ako sa kanyang paanan. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, na nagluluwalhating tunay at lalong nagsisigaw na maluwalhati ang Panginoon. Kaya dito, hindi ko kayo pipiliting magpuri kung walang ginagawa sa inyo, Panginoon. Sister Josephine, kung hindi namin alam na pinagaling ka ng Panginoon, hindi ka namin pipilitin. Pero kung alam mo na may ginawa sa iyo ang Diyos, dapat alam mo na yung gagawin mo. Praise God! Ito na tayo, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, were there not 10 cleansed? Sandali, sabi ni Lord. Hindi ko alam kung ang tinatanong niya yung isa o yung sarili niya. Okay lang kung ang tinatanong ng Panginoon yung isa Hindi ba 10 kayo? Naaawa ko sa Panginoon kung ganito ang itsura niya, mga kapatid. Sabi, hindi ba 10 yun? Naninuulit ko, alam ng Diyos yung mga natulungan niya. At ang dapat kusang loob na ikaw ay magpasalamat sa nagbigay ng tulong sa iyo. Sabi ko kanina, mangangaral ako on the Lord's side. Pwede nang samahan niyo akong mangaral. Mangangaral tayong lahat para sa Panginoon. Lord, huwag mo nang hanapin yung wala. Nandito kaming magpasalamat. Oh, hallelujah! Hindi mahalaga, Panginoon, kung may mahalaga. Salamat kung binigyan mo kami ng salapi. Salamat kung pinagaling mo kami. Salamat kung niligtas mo kami. Pero, Panginoon, hallelujah, pero mas mahalaga, higit pa sa aming kailangan, higit pa sa aming kaligtasan, ang pinakamahalaga. Makinig kayo!
Mas marami ang makakalimot sa Diyos at kukunti ang nakakaalala. Nasaan tayo sa dalawa? Gusto yung marinig ang mensahe ng Panginoon, Brother Joseph? Brother Joseph, gusto mong marinig ang mensahe ng Panginoon? Gusto yung marinig ang mensahe ng Panginoon? Ito ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Marami ang nangangailangan sa Diyos, pero kukunti lang ang may gusto sa Diyos. Marami ang may kailangan sa Diyos, pero kukunti lang ang may gusto sa Panginoon. Oh, hallelujah! I tell you the truth, hallelujah! Many need God, but only few want Him. Oh, sabihin mo, Lord, salamat sa anak ko, pero mas masama, hallelujah, mas mahalaga ka sa anak ko, Panginoon. Salamat sa buhay ko, pero mas mahalaga ka sa buhay ko. Pero mas mahalaga ka sa kagalingan ko, Panginoon. I want you, Lord. I want you, Jesus. Makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Hallelujah. I know you feel the Holy Ghost. Pero makinig kayong lahat. Makinig kayong lahat. Sana wala nang magiging manhid ngayon pag narinig mo itong sasabihin kong salita ng Panginoon. Makinig kayo. Alam nyo kung bakit binibigay ng Diyos yung pangangailangan mo? Hindi dahil ayaw kanyang mga ilangan. Hindi yun, mga kapatid. Binibigay niya yung kailangan mo. Alam mo kung bakit? Hallelujah. Ito ang dahilan para gustuhin mo siya at mahalin mo siya sa buhay mo. Hallelujah. Kapatid, hallelujah. Mahalin natin. Gustuhin natin ang Diyos. Hallelujah. Woo! Oh, Holy Ghost, power. Hallelujah. Oh, Holy Ghost, speak to us, I pray. Oh, Holy Spirit, hallelujah. Speak in our hearts, oh Lord. Hallelujah. 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 Yan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Hindi dahil may kailangan tayo. Hindi dahil may hinihingi tayo. Gusto ka namin, Panginoon. Gusto ka namin paglingkuran. Gusto ka namin purihin. Gusto ka namin sambahin. We want you, Lord Jesus. And the need of everyone is to want the Lord our God. Hallelujah! Bakit ka sumisigaw? Meron ba bang kailangan? Hindi! Hindi! Gusto ko ang Panginoon! Gusto ko ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hindi pa ako tapos, mga kapatid. Marami pa akong sasabihin, pero nandito na yung nagmamahal sa atin. Hallelujah. Nandito na yung nagmamahal sa atin. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Woo! Hallelujah to God. Glory to God. Woo! Hallelujah. Come on, feel the Holy Ghost. Come on, sige, yakapin mo yung Holy Ghost. Huwag kang pumayag. Yung Holy Ghost ay niyayakap sa'yo. Hallelujah. Yakapin mo ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God.